beloved, Boss Mike, Cervera. Dito na tayo. Meron bagong pasok na balita mga kababayan. Eto ho. Pasok! Patan sa Cavite, si Harry Roque nasa Austria pa rin habang si Zaldico nasa malapalasyong mansyon niya raw sa France. Nasa frontline ng balita niyan si Mobile Journal Alexis Ebue. Pugante sa Pilipinas, pero sa Paris, France, tila buhay prinsipe raw ang kinasuhan ng graft at malversation dahil sa flood control scandal na si Zaldico. Grabe no mga kababayan, kita nyo ho. Masaya ba yung buhay na yan? Kahit na nasa Paris, France ka, hindi ka pa rin malaya. Di ba mga kababayan ko? Malaya, masaya ba yung ganyan? Nagtatago ka? Lagi na lang may kaba sa dibdib mo. Lagi ka na lang lumilingon sa likuran mo. Ayan lang ngayon ang buhay ni Zaldico, mga kababayan. Ganyan ang buhay ni Zaldico. Alam nyo ba kung magkano ho yung halaga ng kanyang biniling mansyon diyan po sa may sa malapit sa Triumph ba yun? Oo. Arc of Triumph. Ang kaya lang natin gawin dyan, mamasyal at magkape sa gilid. Si Zaldico, meron hong bahay. Nakatira mismo dyan, mga kababayan. Daming pera, no? Mga kababayan ko. Ang daming pera ng buwaka ng inanto, ninakaw lahat sa gobyerno. Nakakainis, ano? Nakakainis talaga. Sige. Yan ang bago na diskubre ni DILG Secretary John Vic Remulla. Dito sa sosyal na Champs-Élysées Avenue. Ayan, no, mga kababayan ko. Grabe, ganda dyan. Wala kang itatapon na spot dyan. Gusto mo lahat magpa-picture dyan. Ganda eh. Sa France, meron daw bahay sa Zaldico. Na? May palasyo, 10 ang bedroom, at ang presyo. Probably worth maybe $200 million. Kita nyo? $200 million. $200 million. Bahay lang yun, mga kababayan, ha? $200 million. Ita-times nyo ngayon sa 61. Masisira ang calculator nyo dyan. $200 million. Siyempre, sa isang banda, medyo, nga naman, nakakainggit. Pero, mga kababayan ko, siguro mas nakakainggit yung kay Martin dyan. Di ba na? Di ba, Jay, ano? Alangan naman na mas marami yung kay Zaldico. Tuloy. Yes, yung isang bahay na ganun. Doon siya ngayon, nag-stay. At saka yun, Pero ayon sa abogado ni Ko na si Atty. Roy Rondain, walang 10-bedroom unit na pag-aari si Ko sa Paris. Siyempre, yan ang sasabihin at ikakatwiran. Pero mga kababayan ko, siyempre, patunayan nyo na wala talaga. Sa kabila niyan, kumpiyansa si Remulla na mauunang mapawi ang dating kongresista bago pa man maaprubahan ang napabalitang asylum request ni Ko. Tingnan nyo mga kababayan, taba-taba niya nun, ano? Ang taba-taba niya nun, ngayon, tignan nyo na yung itsura. Payatot na, kakaproblema. Biruin mo, mamamatay ka nang hindi ka masaya. Tandaan nyo mga kababayan, ang pinaka sa lahat, pinakamahalaga, yung mamatay ka na masaya, yung nakangiti yung labi mo, yung kahit na pumipikit ka na at maalala mo yung lahat ng mabubuti sa buhay mo. Ako, pagka ganon, yung kunyari pumikit na ho ako, Pag pumikit na ho ako, maalala ko lang kayo, maalala ko sila Ai Chang, Arnold Lopez, Dali Babes, Aurora Hernandez, Alicia Duran, JC Piñarobia, Jay Salis, JC, kayong lahat, na nakasama ko sa halos araw-araw. Ilang beses sa isang araw tayo nagsasama na
nagkakaututan labi rito. Di ba? Yun po yung masaya. Oh, yung mga tawanan natin dito, maalala ko lang masayang masaya na ako. Di ba? Evangeline Camilosa, Irene Villanueva. Oh. Tapos sasamahan pa ng maiisip ko ngayon, ang dami kong binengbang nun, Di ba? Yun ang masaya. At hindi yung ang iniisip mo, ang dami kong kayamanan, tapos iiwan ko na lang. Ayoko pang mamatay. Masakit yun. Sakit nun, yung ayaw mo pang mamatay, pero mamamatay ka na. Tapos hindi mo ngayon alam kung paano ito, yung mga iiwan mo, na hindi mo pa napapakinabangan lahat. Di ba na? Di ba? Yun. Oh, tuloy. Umaasa rin daw sila sa red notice request mula sa Interpol. Pwede lang lumuhod na ako sa harap ng Interpol para makuha yung gagawin ko eh. Ito ang problema dito kay John Vic Remulla, no? Puro na lang ang balita, kamuntikan na namang nahuli daw si Atong Ang, yung mga ganon. Tapos kung kulang na lang lumuhod ako sa Interpol Mga ganon, mga kababayan ko. Ay, nako, John Vic, magtrabaho ka, bilisan mo. Sabi nga ni Benji Bernardo, tsaka ni Tebingem, bilisan mo, sabi ni Jane Tayag. Wala ka pang nahuhuli kahit isa. Bilisan mong magtrabaho. Yung pinapangarap mo na tumakbong bilang presidente, malabo yan, maniwala ka. Kahit itaas pa ni presidente yung kamay mo para suportahan ka, nako, ayaw ko. Pero, eto naman ang sasabihin ko sa iyo, mahuli mo si Saldico, mahuli mo si Atong Ang, mapauwi mo si Roque, naku, baka ikampanya ka naming lahat. Di ba, mga kababayan ko? Kaya nga maraming nananawagan na Mr. President, baka gusto mong subukan si Trillanes Di ba? Diyan na magkakasubukan yan Baka hindi na kailangan na maging presidente pa si Trillanes para maubos ang mga Duterte. Sa totoo lang, mga kababayan, pag naging presidente, si Trillanes, ubos ang mga Duterte. Tuloy. Ito pa, isa pa, Hintay na rin ng gobyerno ang resulta ng asylum application sa Netherlands ng puganting si Atty. Harry Roque. Kita nyo, pugante na nga lang, hindi nyo pa mahuli-huli. Bakla pa yan, mga kababayan, tao lang, bakla pa, pugante pa, hindi nyo pa mahuli. Kapag hindi raw ito napagbigyan, posibleng paalisin na sa Europa si Roque na nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng umano'y scam hub sa Pampanga. Nako, yan na nga ba mga sinasabi ko, Emma Ordonez? Ano sabi? Ulitin natin. Roque na nahaharap sa kasong qualified human trafficking, ihintay na rin ng gobyerno ang resulta ng asylum application sa Netherlands ng puganting si Atty. Harry Roque. Okay. Kapag hindi raw ito napagbigyan, posibleng paalisin na sa Europa si Roque. Nako, paalisin na raw sa Europa si Roque. Sana naman, sana naman Roque, putang ina mo, muwi ka ng hayop ka. Dito ka magdadaldal. Nako, mga kababayan, oo. Alam nyo ba, mga kababayan, pag tinali ito sa flagpole ng diyan sa may Luneta, sa tabi ni Jose Rizal, mga kababayan, mamamatay ito sa kakasampal. Lahat siguro ng dadaan doon, sasampalin yan. Siyempre, mauna na tayong pipila dyan. Sino ang gustong sumampal kay Harry Roque? Kapag ka ba si Harry Roque na pauwi ng Pilipinas, payag kayo itali siya sa flagpole dyan sa may Luneta? At kung sino ang gustong sumampal, pumila lang. Itodo nyo na, mga kababayan. Ang pakiusap ko lang, wag nyo naman sana siyang sasabunutan. Ay! Diba? Pakiusap lang wag nyo siyang sasabunutan. Sabi ni Marites Mosni, kung sino ang gustong sumampal, press 1! Tuloy. Sa kasong qualified human trafficking, Nako. kaugnay ng umano'y scam hub sa Pampanga.
Nito namang Abril, namataan daw ng DILG ang most wanted sa missing sa Bungero case na si Atong sa isang bahay sa Cavite. Pero nakatakas daw agad si Ang. 2 araw lang daw ang namalagi sa isang lugar si Ang at pagkatapos ay lilipat na naman. Kita niyo mga kababayan, ano? Oh, nandito pa lang pala sa Pilipinas ito, may pa-Vietnam pa si John Vic Remulla na namataan daw sa Vietnam. Walastik talaga mga kababayan ko. Kayo, ano masasabi nyo dyan? Oh, daming ano. Pitik, pwede, pitik sa itlog. Wala, nagpa-transplant. Ano ba yun? Nagpapalit na ng kipay. Kaya wala ka ng pipitiking itlog dyan. Eto mga kababayan ko, ano ba ito? Eto, tignan nyo. Ito, muntikan na naman to. Ganito yung balita Naman, spotted umano si bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang sa Cavite. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, namataan niya ang pugante nung 1 buwan lang. Kaya sigurado siyang nasa Pilipinas pa siya. Kita nyo mga kababayan ko, namataan na naman daw, si Atong Ang, dyan sa Cavite, puro na lang namataan. Mga kababayan ko naman, paulit-ulit na lang namataan niya, nakita niya, muntik na mahuli. Walang kakwenta-kwentang mga balita ito ni John Vic Remulla, no? John Vic, magbalita ka na lang kapag nahuli mo na lang. Wag na yung ganyan. Sabi ko sa iyo, nakakabwisit lang. Lagi na lang, paulit-ulit, muntik na eka. Diba? Nakakasuka na siya. Sa kakagaguhan ni Naku. Puro salita lang, namataan. Na pala, bakit di hinuli? ayan na naman. John Vic ka, uyam ka. Puro yabang alam, boss. Wala Puro na lang ganyan yung mga balita Sabi tuloy ni Priscilla Ramasamy, wala akong tiwala dyan. Magkano dyan nga, John Vic, patak-patak. Action speaks louder than word. Eka nga. Ang daming pera ho ni ni Atong Ang di ba? Bilyon-bilyon ng pera noon. Baka akala nyo, master yun sa mga sugal ang kinikita daw sa online sabong niyan, mga kababayan, bilyon kada araw. Araw-araw, mga kababayan, bilyon ang kinikita, kita nyo? Siyang ka pa. Sa isang araw, may bilyon ka. Alam nyo, mga kababayan, ito na nga ba sinasabi ko, ang pera, demonyo Akala mo sa dami ng pera mo, powerful ka. Kaya kahit sino gusto mo ipapatay, pwede mo nang gawin siya. Di ba? Kasi marami ka naman pera Kita nyo, sa dami mong pera, nagpapatay ka ng tao. Hindi lang isa, kundi 50 mahigit. Kita nyo, mga kababayan ko, walang pagkakaiba kay Digong yan. Bakit? Si Digong nakatikim ng kapangyarihan maging mayor, maging congressman, at maging presidente. Anong ginawa? Tignan nyo mga kababayan ko, nagpapatay ng maraming tao. Our beloved Boss Mike Cervera.